So, eto na, itong mga didilis, nagfilingera. Dahil nga, doon sa sinabi ni PBBM na gusto niya makipag-reconcile, di ba, kailangan after election. So, magkabati-bati na, and magtrabaho na tayo, di ba, para sa mga Pilipino. Ang mga didilis, nagfilingera po. Makipag-reconcile lang daw sila kung pauuwiin daw si Digong, si Digonyo. Nababaliw na po talaga sila. Ano yon? Ano na lang? Thank you na lang? Pasensyahan na lang? Wala na tayong papanagutin doon sa mga namatay, doon sa mga naulila, doon sa nawalan ng magulang, nawalan ng kapatid, nawalan ng asawa, nawalan ng anak. Ganun na lang ba ang gusto ng mga didilis? Anyway, gaya nga po, na sinabi ko, sila po ay feelingera. Feeling naman nila, sila yung yung sinabi ni PBBM is ina-address sa kanila. Ang ibig pong sabihin ni PBBM dun is yung mga opposition, kagaya ng mga mostly mga dilawan, 'di ba? Kagaya nila, 'di ba? Trillanes, 'yan. So ayun na nga po, naglalabasan na po na may mga nasasagap na tayo sa ating Echuserang Frog, 'di ba? Sa ating Echuserang Frog na kaya po nag-announce itong si PBBM dun sa mga yung massive resignation ng kanyang mga secretary dahil gusto niya pong balasahin po ang kanyang mga namumuno sa bawat ahensya. So, gusto niya pong tanggalin yung mga inutil. So, siyempre naglabas na naman ng mga DDS na nag-resign daw ang buong gabinete ni PBBM, yung para pinagkakaisa si PBBM, mga gunggong. Mismong si PBBM ang nagsabi na magsipag-resign ang mga gabinete niya dahil magkakaroon ng balasahan. So, dahil nga po doon sa 3 years na mga nagsiipo itong mga itinalaga niya, may mga ahensya pong hindi epektibo sa kanilang mga posisyon. It means sila po ay mga inutil. Kagaya na lang sa DPWH. Sino dyan? Si Mark Villar. Hindi ko alam kung nag-resign itong makapalamukha na ito, no? Itong mga Villar na ito. So, hindi ko alam kung nag-resign siya. So, kailangan baguhin kasi ang daming pondo. Lalo na itong itong 2025 ng DPWH. Puro flood control. DPWH. Hawak ni Villar, Mark Villar. Siyempre, kurakot na naman yan. So, gusto niya pong balasahin yung mga inutil, yung mga hindi nag-perform for 3 years. Diba? Yung mga hindi epektibo, yung mga may pagkukulang sa kanilang trabaho nung sila ay nakaupo. Kagaya po dun sa agriculture, doon sa mahalang bilihin, di ba? So, yun nga. Tama lang na balasahin ni PBBM yung kanyang mga gabinete. Tama lamang na i-announce niya na magsipag-resign sila at babalasahin niya kung sino yung dapat manatili sa upuan, manatili sa pwesto, at yung mga inutil, yung mga walang nagawa for 3 years, maglalagay siya ng bago, yung mga may mga bagong idea, di ba? Tama po yun. Tama. For me, tama ang ginawa ni PBBM. Ngayon, doon naman sa mga didilis na makitinadang ang utak, feeling naman nila na sila sa kanila ina-address ni PBBM na makipag-reconcile daw. Makikipag-reconcile lang daw kung pauwiin si Digong. Mga gonggong, ano sasabihin mo dun sa pamilya ng mga namatayan? Oh, wala pong mananagot kasi po nakapag-reconcile na po si PBBM. Ganun ba yun? Hindi. Ang ibig sabihin ni PBBM is, lalo na yung mga nasa opposition, like yung kay Trillanes, baka lagyan niya ng posisyon yan, sila Mike Rojas, si Abalos, napakaganda po ng performance nung siya ay part ng administrasyon, di ba? Marami siyang magaling talaga si Abalos. So, lalo na si Trillanes, no? Although talagang siniraan siya ng bonggang-bongga ni Duterte, pero magaling si Trillanes. So, ayan po. Yan. Pinaliwanag lang natin yung mga utak ng mga didilis kung paano sila mag-isip. Mga feelingera. Feeling naman nila makikipag-reconcile ang administrasyon sa mga DDS at hindi na siya pananagutin doon sa mga anomalya, doon sa mga
kasalanan niya. Hindi yun. Hindi para sa inyo yun. Para yun sa oposisyon. No? Para yun doon sa mga like, sila De Lima, sila Hontiveros, diba? Mga Dilawan. Yan po. So, yun lamang po. God bless po sa ating lahat. Sana may natutunan tayo. At yung mga didilis, hayaan na po natin silang mangmang. Okay? Hayaan na po natin silang uneducated.